Hey, it's morning, mga kapatid. Today is Monday, May 26, 2025. No, ang bilis ng panahon. At ngayon, tayo sa ating daily devotion. Pag-usapan naman po natin ang Galatians 4 verse 7. At ito po yung pamagatan natin, from slave to sons, embracing our identity in Christ. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay pangungunahan ng aking partner at upang tayo ay tulungan sa ating pagbabasa ng Biblia at simulan sa ating panalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po dito sa mga taga-Galatia 4:7. Hindi na kayo alipin kundi anak. Dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon at ipagkakaloob mo pa sa mga susunod na araw. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng paggabay sa bawat isa sa amin, sa aming mga pinagdadaanan, Panginoon, sa sakit, sa pinansyal na pangangailangan, sa trabaho, at sa lahat ng mga circumstances na hinaharap namin. Hindi mo po kami pinababayaan at hindi mo po kami iniiwan. Palagi ka pong nasa aming tabi, Panginoon. Maraming salamat po. At ganun din po, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkakamali na ginagawa, Panginoon, patawarin mo po kami. Ganon din po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga bata na mag-e-exam, may final exam, lalo na po si Kyle, Panginoon. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa kanila, ganon din po, bigyan niyo po siya ng kalinawan ng pag-iisip, Panginoon, bigyan niyo po ng knowledge at wisdom upang masagutan niya ng maayos ang kanyang exam. Maraming salamat po, Panginoon, at sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, patnubayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, Panginoon, upang matutunan namin ng maayos, Panginoon, ang iyong gustong sabihin sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. These are praying in Jesus' name. Amen. Amen. So, sa mapagpalang umaga muli sa ating lahat at God's morning. At sa ating pagpapatuloy, sa ating devotion, sabi nga dito sa ating paksa, from slaves to son, embracing our identity in Christ. Sa ating kaisipan, maaaring nakaka-excite ba ang idea ng kalayaang ito, Isipin natin, walang tanikala, walang gapos, walang Panginoon, o yung ating sinusunod, walang boss. Yan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon Hesus. Hindi walang Diyos, kundi walang mga kaalipin sa atin. Ayon dito sa talatang binasa sa Galatians 4:7, dito natin matutuklasan ang kahangahangang katotohanan mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Sabi nga, sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating buhay. At kung paano natin maipapakita ang ating bagong identity bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi nga, yung sa unang bahagi, ito yung paglipat mula sa pagkaalipin patungo sa pagkaanak. Tayo mga dati alipin. Ano nga po ba yun? Bago ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, inahalintulad tayo ng Biblia sa mga alipin ng kasalanan. Tayo ay mga alipin ng kasalanan. Sabi nga, walang ibig sabihin po nito yung walang kalayaan sa masamang ugali o yung mga masasamang pag-uugali. Bahala ka na. Basta ako, ito ang gagawin kong tama. Basta ako, ito yung alam kong nararapat. Kahit ako'y nagkakamali, kahit ako'y nagkakasala. Parang doon, walang kalayaan sa masamang ugali. Basta nakatuon lang tayo sa alam nating
kung ano ang tama tayo o kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ganito, ito na may ginagawa rin naman niya. Gagawin ko na rin. No? Sabi nga sa atin ng Romans 6:20. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Sabi nga, dahil dyan, hindi tayo saklaw ng katuwiran. Wala ang salita ng Panginoon Diyos. Wala ang pagbabago. Wala ang mga bagay nito. Sabi nga, para robot tayong sunod-sunuran sa kasamaan. No? Parang, sige, basta gawin mo yan. No? Parang tayo'y alipin ng kasamaan. Kahit ayaw natin, nahihila tayong gumawa ng masama. Kaya kung minsan naisip natin, bakit ko nagawa ang bagay nito? Kaya nga, nauso ang salitang nasa huli ang pagsisisi. No? Tayo ay bihag ng kasalanan. No? At hindi tayo nagiging malaya. Sabi rin sa atin ng John 8:34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen. Sabi nga, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Kahit sabihin nating malayo tayo, totoo palang nakagapos tayo sa bisyo, kasakiman, at maling pagnanasa. No? Kahit sabihin nating malayo tayo sa mga bagay na yan, pero sa isip at puso natin at sa ating mga pagkilos, pananalita, gawa, nandun pala tayo. At tayo ay tinatawag na bihag ng kasalanan. Walang kalayaan. Sabi nga, at dahil doon, tayo ay walang takas sa kaparusahan. Kasi alam naman natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May parusa, may paghuhusga ang ating Panginoon Diyos. At sabi sa atin ng 2 Peter 2:19, pinangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapagtagumpayan. Sabi nga, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Mga bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan kung wala si Kristo. At ang kasalanan ay parang amo na nagdudulot ng kabaluktutan o kabulukan, no? At kamatayan sa ating buhay. Kahit na anong pilit nating magbago, walang saysay kung wala ang ating Panginoon Kristo. Tayo ay nasa ilalim o ng kapangyarihan ito. Sinusunod ang mga kagustuhan nito at nakatali sa mga kahinatnan ng ating paglabag. No? Ngunit sa pamamagitan, ito yung good news, ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesus, tayo ay pinalaya na mula sa pagkaalipin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi anak na ng Diyos. Ito hindi dahil sa ating mga gawa o pagsusumikap, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa ating Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat maipagmalaki ang sinuman. Sabi nga, iyon ang pananampalataya. Kung tayo ay nanampalataya na si Kristo ay ang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pananampalatayang ito ang siyang magbibigay at magtatawid sa atin sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. At dahil doon, tayo ay mga adopted sons and daughters. No? At dahil doon, tayo ay inangkin ng Panginoon Diyos bilang mga anak. Dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga napakahalaga ng yugto na ito, ang prosesong ito, na kailangan nating tanggapin ang ating Panginoon tagapagligtas. Dahil may kaakibat na pangako. Yan yung pag-ampon sa atin. We are adopted child of God. Sabi nga, kung tayo ay adopted, ay katumbas ng pagiging legal na anak. No? Sabi nga in legal proceedings, no? Ito ay nagpapatungkol sa katumbas ng isang legal na anak. At ito yung pag-ampon na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga, napakadali, walang bayad,
sabi nga, anytime, no? Pwede nating gawin, pwede nating sundin ang mga bagay na ito. Subalit, sabi nga, marami pa rin ang hindi nakakaunawa. Marami pa rin ang siyang tumatalikod. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang bagay na ating pinagtatrabahuhan o pinagpapaguran natin. Ito ay isang regalo. Sabi nga, kung ito ay isang regalo, no? Ito ay ibinigay sa atin. Kung ito ay hiningan natin ng bayad, hindi na ito regalo. Subalit, ang unang yugto ng isang regalo ay ang pagtanggap. Kailangan nating kunin. Kailangan nating tanggapin. Kailangan nating panampalatayaan. Ang regalo ng kaligtasan. Kailangan nating paniwalaan. Ito ang regalo ko sa iyo. Ang kaligtasan. Di ba? Parang sa Batangas, no? Pagka ikaw ay binigyan ng isang papel, isang baka, paniniwalaan mo ba yun? Hindi. Halimbawa, di ba yung namumulungan? Di ba? O isang baka sa akin. Paniniwalaan mo ba yun? Sa pamagitan lang ng salita. Sa pamagitan lang ng salita. Dapat may gawa. Oo nga, halimbawa, namumulungan nga. Halimbawa, yung mga kamag-anak mo, hindi mo paniniwalaan yung kamag-anak mo. Paniniwalaan. Kasi di ba, pulungan yan di ba? Yung sa bulungan pa lang, di ba? Namumulungan, tapos kayo ay nag-uusap. Ay, siyempre, hindi mo naman dala-dala kagad yung baka. Ganun ba sa Batangas sa inyo? Oh. Kaya nga, sa buhay natin, ganun din. No? Isang regalo ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, ang regalo niya ay, sabi nga, ay spiritual, paniwalaan natin ang mga bagay na ito. At sa buhay natin, sa ating pagkakaloob ng ating Panginoon Diyos, sabi nga sa atin, ang Diyos ang siyang nag-ampun sa atin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa pagtanggap natin, tayo ay nabalutan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Ephesians 1 verse 5. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Tayo'y pinili niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang regalong iyon ay hindi natin tinanggap, hindi natin makikita ang pagpili ng Panginoon Diyos sa atin dahil hindi nakikita si Kristo sa atin. Tandaan natin, hindi tayo makalalapit sa Panginoon Diyos kundi dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, tayo ay patuloy na makasalanan. Hindi ito dahil sa ating gawa, kundi sa kagustuhan ng Diyos na tayo maging bahagi ng kanyang pamilya. Sabi nga, ang lahat ng tao ninais ng Panginoon na maging kanyang anak. Subalit ang tanong, may Kristo ba sa buhay nila? Naaayon ba ang kilos nila ayon sa kalooban ng Panginoon? Ang dugo ng ating Panginoong Kristo ang naging daan upang tayo matubos mula sa pagkaalipin ng kasalanan at naging karapat-dapat na mga anak. Sabi nga sa atin ng Galatians 4 verse 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang sa mga anak ng Diyos. Amen. So, sabi nga, upang mapabilang. No? At ang dugong ito, ang siyang daan natin. Ang dugong ito na nadanak dahil sa ating mga kasalanan 2,000 years ago, ang siyang bumalot din sa atin sa lahat ng ating karumihan. At ang pag-ampon ng ating Panginoon Diyos na ito, ang siyang nagbibigay sa atin ng bagong identity. Sabi nga, mayroon na tayong bagong identity. Bagong katayuan at bagong karapatan sa kanyang pamilya. Mayroon na rin tayong karapatan. Kaya nga sinasabi, we are the saints or the Son of God. Philippians 1 verse 1. No? Yan po yung sinasabi doon. Sabi nga doon, pag binasa natin yung English version, to all the saints. No? Ito'y isang relasyon na patungo at sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ito'y punong-puno ng pag-ibig, habag, at pangangalaga. At dahil doon, nandoon
ang kayamanan ng ating Panginoon Diyos, ang pagmamana natin ng Kanyang salita. Bilang mga anak ng Diyos, tayo naging mga tagapagmana. Ito ay nangangahulugang tayo ay may karapatan sa lahat ng mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Kaya nga huwag nating sisihin ang Diyos sa mga bagay na ating nararanasan, kundi bagkus hilingin natin ang ating karapatan. Maaring ang karapatan na tayo ay gumaling, karapatan na tayo ay mapagpala ng Diyos, karapatan na binabago sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal. Hindi ng galit, hindi ng inggit. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So dahil sa pagtitiis ng ating Panginoon, dahil sa kanyang pagtatagumpay, nakasama rin tayo. At ang pagiging heir o tagapagmana ay hindi dahil sa ating pagsisikap, kundi sa biyaya ng Diyos. Dahil sa finished work of Jesus Christ o in tetelestai. Ang sinabi niyang, it is finished. Doon nagsimula ang ating pagiging anak ng Diyos. Doon nagsimula ang pangako ng Diyos. Doon nagsimula ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tulad ng pag-ampon sa isang anak, ginawa tayong legal na tagapagmana ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay hindi lamang isang material na kayamanan, kundi pati na rin ang spiritual na kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Sabi nga yan, pinakamahalaga. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang pakikisama natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga malaya na tayong lumapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na hindi naman natin malimit ginagawa, na kalimitan nagiging paminsan-minsan ang alaala mo. Di ba? Minsan, dahil na lang sa pag-alala o kung kailan natin maalala ang ating Panginoon Diyos. Hindi na tayo nagiging intentional sa pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo nagiging intentional sa mga bagay na dapat sa bawat oras hilingin natin na tayo ay mauhaw, manabik sa presensya ng Panginoon Diyos sa bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. At yan ang bagong identity na meron na tayo. At sa ating talata ngayon na Galatians 4:7 ay nagbabago ng ating pagtingin sa ating mga sarili. Dapat baguhin na natin ang tingin natin sa ating mga sarili. Hindi na sa katulad ng dating pagtingin natin. Na walang pakialam, tamad, sabihin na natin na hindi maraming bagay, no? Hindi na tayo mga alipin na walang halaga, kundi mga anak ng hari. May dignidad at karapatan. Ang ating identity ay nakaugnay na ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. At ito'y nagbibigay sa atin ng seguridad at kalayaan. Sabi nga, bagong identity, bagong kalayaan. At yun ang Galatians 4:7 natin pinagtutungkalan ngayon. Ibig sabihin, ang pagiging anak ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng karapatang una, mamuhay ng malaya sa takot o pagkabihag ng kasalanan. Sabi nga sa John 8:36. Kung kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Sabi nga, ang kalayaan natin ay na kay Kristo. Kung ating hihilingin na maging malaya tayo sa sakit, malaya tayo sa depression, kasalanan, o ano pa mang ating pinaglalabanan. Sabi nga, mamuhay ng malaya sa takot o pagkabihag ng kasalanan. Alisin na natin yan. Kaya tayong palayain ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya niya tayong bigyan ng buhay, ng bagong buhay, bagong identity. Ikalawa, magtiwala sa kanyang plano. Sabi nga sa atin ng Proverbs 3:5-6 o Kawikaan 3:5-6. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6.
Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart. At huwag tayong manahan sa sarili nating kaalaman. Sabi nga doon, no? Sa verse 6, sa lahat ng anumang ating gawain, commit to the Lord. Paubahayan natin sa Kanya. Sabi nga, sapat ang lahat na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Na sa ating bawat pagkilos, meron tayong pagtitiwala. Minsan hindi naaayon. Sometimes that is redirection ng Panginoon sa ating buhay. Kung paano niya tayo baguhin, kung paano natin tingnan ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Kung dati tayo parang basang sisiw sa hirap ng buhay, ngayon ay tila parang agila na nakalilipad sa kalayaan ng pag-ibig niya. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan ang isa sa mga paborito kong verse sa paglilingkod. Dahil sabi nga ay ito yung kalayaan na meron tayo. Ang kalayaan ng paglilingkod na ang kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. Dahil sabi nga sa pagiging Kristiyano, hindi yan sa padamihan ng alam, kundi sa pagiging persistent, pagiging consistent. No? Yan ang mga bagay. Perseverance sa ating buhay. Consistent ka ba? O consistent ka na yun na lang ang iyong ministeryo? O consistent ka na hanggang dun ka na lang? Tandaan natin, God wants us to grow at laging ninanais ng Panginoon na tayo ay lumago ayon sa ating pananampalataya. Hindi ayon sa ating kagustuhan lamang. At bilang aplikasyon sa ating devotion ngayon ay nais nating patungkulan at i-apply sa ating buhay. Na una, kilalanin natin ang ating bagong identity. Pagkilala sa ating identity. Sabi nga, mahalaga na tanggapin at yakapin ang ating bagong identity bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay nagiging tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Ito ay hindi isang basta-basta paniniwala. Ito ay isang katotohanan na dapat nating isabuhay araw-araw. Sabi nga, ito ay nakikita. Ito ay tila parang nagiging ilaw at asin ng mundo ito. Sabi nga sa atin ng John 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sabi nga, sino raw po yung binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos? Ang sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Tulad ng pag-ampon sa isang ulila, ginawa tayong legal na anak ng Diyos. Sabi nga, napakadali, adoption paper, napakahirap patunayan sa korte. Napakamahal. Napakatagal. Pero in our Lord Jesus Christ, napakabilis. Pero marami pa rin ayaw tumanggap. Napakadali. Pero marami pa rin sa mundong ito. Tingnan na lang natin sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kliyente. Nakalulungkot. Tanong, na-i-share ba natin ang regalong ito? Na-i-share ba natin ang pagpapalang ito? Ikalawa, paglalakad ng naaayon sa ating bagong katayuan. At dyan po tayo pupunta. Lakaran natin ang katotohanan ito. Ibahagi natin ang biyayang ito. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng ayon sa ating bagong katayuan. Dapat tayong magpakita ng katangian ng pag-ibig, awa, kabutihan, at pagpapatawad. Minsan hindi natin maibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi natin maibigay ang pag-ibig na ito, ang awa na ito, at kabutihan, at pagpapatawad. Bakit? Dahil sa pait at sakit ng mundo, maaring
Hindi mo nakasundo ang mga tao na nasa paligid mo ngayon. Ayaw mo sila dahil naiinis ka sa kanila. Subalit hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Kailangan nating maging ambassadors for Christ. Maging lingkod ng ating Panginoon. Maging tagapagdala ng biyaya ng Diyos sa sino mang tao na ating nakakaharap at nakakahalubilo. Katlo, pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang bawat pangako ng Panginoon Diyos. Dapat tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak. Napakarami po niyan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pagpapalain niya tayo sa lahat ng bagay. At kasama sa pagtitiwala natin yan, pagtitiwala din natin sa ating mga kamag-anak na wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. Sa ating mga kaibigan na wala pang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa ating mga kliyente na wala pang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa ating mga taong nakakahalubilo na wala pang relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ikaw ang gagamitin ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng Panginoon Diyos upang mapalaganap ang mabuting balitang ito. Sabi nga, hindi na tayo alipin. Alipin ng kasalanan, alipin ng katamaran, alipin ng sakit, o ano pang umahad lang sa ating buhay upang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo ay mga pinili ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang purpose. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos at sa ating pagtatapos na ito, sabi nga, may tatanong natin, grabe, no? Grabe, di ba? Mula sa pagiging alipin, tayo, noong dati tayo mga alipin at naging mga anak ng Diyos. Sabi nga, ano man ang sabihin ng iba, itong katotohanan na sinasabi ng Biblia. At ang pagpapatunay natin na tayo anak ng Diyos, ito ay natala. No? Sabi nga, ang sino mang naniwala at nanampalataya, siya ay tuturing ng Panginoon Diyos na anak ng Diyos. Ang galing, di ba? Pero hindi ito ang ending. Ito pa lang ang simula ng isang masaya at makabuluhang paglalakbay natin bilang mga tagasunod na ating Panginoon Kristo. Kaya't yakapin natin ang ating bagong identity bilang mga anak ng Diyos at mamuhay ng may layunin at pagmamahal. Gawin natin ang lahat para maparangalan ang ating Diyos Ama. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, nais kong ibahagi ito, ibigay ang nalalabing oras sa aking partner. God's morning muli mga kapatid. Napakasarap po ang pakinggan na tayo ay mga legal na anak ng ating Panginoon. Natutunan din po natin dito na hindi naman po lahat ng mga tao ay anak ng Panginoon. Yun lamang pong sumampalataya sa Kanya. Yung naniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ang tanging tagapagligtas upang tayo ay makapunta sa langit. Yun po ang ating yun ang pinaka-legal papers sa ating adaptation ng ating Panginoon. Spiritual papers, no? Yun lamang ang paraan kung paano tayo magiging ampon or paano tayo magiging legal na tagapagmana ng ating Panginoon. So, ano po ba ang ng legal privilege ng legal na tagapagmana? Lahat po ng meron ng ating Panginoon ay meron din tayo. Kung tayo ay kung ang Panginoon ay mayaman, napakayaman niya sa kaalaman, napakayaman niya sa lahat ng aspeto, magkakaroon din po tayo noon. Kung tayo ay susunod at mananampalataya sa ating Panginoon. Kung ano man ang lahat ng meron dito sa mundo ay pag-aari ng ating Panginoon, magkakaroon din po tayo sa tamang panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Basta manatili lang po tayo sa kanyang presensya. At sabi nga po ay ang
pagsampalataya natin sa ating Panginoon o paniniwala natin sa Panginoon ay hindi madali. Hindi po basta tatanggapin natin ng Panginoon. Siyempre, lalakaran po natin kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Kung ano yung kabubuti natin at ng kapwa natin. Hindi lang po pang sarili natin ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang ikabubuti rin po ng ating mga kapatid, ng ating kapwa. Ituturing po natin ng ating kapwa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganon ay mapupurihan natin ang ating Panginoon. At saka dun sa mga ginagawa po natin na pang-araw-araw na mabubuti, yung paglakad natin sa presensya ng ating Panginoon, yun po ay hindi lang Panginoon na nakakakita sa atin, kundi meron pang mga matang mapagmatyag sa bawat kilos natin, sa bawat salita natin. At pag-ingatan po natin ang mga bagay na ito. Pagka po kasi tayo ay nagsasalita ng hindi maganda, kumikilos ng hindi maganda, nakikita po ng mga nakapaligid sa atin at nagkakaroon po sila ng kasalanan. Bakit po sila nagkakasala? Siyempre kung ano-ano na pong tumatakbo sa isip ng mga yan, sa isip ng mga nasa paligid natin, ng mga hindi nananampalataya. Kung ano man yung kilos na hindi nila gusto sa'yo, kung ano-ano nang iisipin. Ganon din naman po lahat ng tao. Basta wag po tayo magbigay ng maling interpretasyon sa mga taong nasa paligid natin at doon po sila magsisimulang magkasala. Basta manahan lang po tayo sa presensya ng ating Panginoon at angkinin po natin na tayo ay kanyang tagapagmana. Sapagkat kung tayo ay kanyang tagapagmana, lahat po ng kabutihan na maibibigay niya sa atin at hanggang doon sa pinakadulo, hanggang sa makasama natin ang ating Panginoon, ay tayo ay kanyang sasamahan at hindi niya tayo pababayaan. So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-iingat sa ating mga gagawin ngayong araw na ito. God bless po. Amen. Praise God. Tayo na may dumako sa ating mga partner online. Ating mga nakasama via online. Tayo po pinangunahan ni Ate Carmeline Tanyo sa mapagpalang umaga, ate. At sa buong family ng Tanyo family at Azucena family. No? At sinamahan din tayo ni Ate Cindy Mercado diyan sa Pampanga. Ganon din si Ate Marta. Yan. At yan. Ng Bulaking Chaong. Sinamahan din tayo ni Caroline Mercado diyan sa Santa Rosa, Laguna. At ganon din si Nay Edna Arocena ng Liliw, Laguna. Yan. Yan. At ganon din si Kuya Chris Artillaga ng Bulaking. Yan. At si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. Siyempre kasama natin ang aking nanay, Corazon Mercado. Yan. Santa Rosa, Laguna. At yan. Pagbati na rin natin sa Patual family, Artillaga family, Mercado family, Tanyo family. Yan, batiin na natin lahat, no? Ayan. Prayer request din kay Pastora Pe para sa pananakit ng ulo. Yan. Batiin na rin natin ang Andal family, De Los Santos family, yan, Artillaga, syempre, ganun din kay Chakinay Artillaga na nakakumpine sa niya ba? Community, ano? Anong room ba? Yan. Yan. At syempre, pagbati na rin natin kay Ate Nela Nonoso at buong Nonoso family, kay Kuya Tony, yan, at yan kay Prince sa Talavera family ni Tiff at ni Prince, yan, ganoon din kay Tin, no, family ni Tin, yan, yan, Malasmas family, Bombani family, pagbati rin natin, yan, at di ko na babanggitin mga pangalan, ha, basta ating isahin na lang. Yan. Kasama rin natin si Kuya George Pios ng Bacolod City. Good morning, Kuya.
At ganoon din si Pastora Pe, kasama rin natin. Ano po? Pagaling po kayo, Pastora. Yan. Na-miss namin kayo. Yan. At yan. Sino pa? Yan. Isang karangalan po na Ibini. Yan. That's all. At mamaya po ay meron din kaming Bible study. At kami ay nasa Philippians chapter 3 na, no? O 4. Yun. Mamaya malalaman natin yan kung 3 or 4. Tayo po ay dadako doon, no? Kami po ay nasa chapter 4 na ng Philippians. Kung gusto nyo pong sumama sa aming Bible study via online, magsabi lamang po kayo. I-add po namin kayo. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil dyan, mga kapatid, ang sabi nga po ay sa ating araw na ito, mahalaga na ang ating Diyos, ang ating kasama sa bawat oras na ating buhay. Magkaroon po tayo ng pagtatalaga sa buhay na ito. Dahil sabi nga po, ang buhay natin ito ay pansamantala lamang sa mundo ito. At napakalaga ang ating patuloy na pag-aaral, patuloy na pagsama sa mga katulad ng gawain natin. Sabi nga ng ating Panginoon, sabi nga ito po yung isa sa magandang nating pag-ukulan ng ating oras at panahon, ang panahon para sa ating Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, dahil dyan, signing off, tayo po ay manalangin. O namin Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa araw na ito, sa iyong patuloy na pagbibigay ng paalala at patnubay sa aming paglakad at sa aming pananampalatayang ito. Patuloy, Panginoon, na aming idinadalangin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. Salamat, Panginoon, sa aral na aming napakinggan at sa patuloy, Panginoon, na pagkakaloob ng knowledge and wisdom. Patuloy na dinadalangin namin and we acknowledge, Lord, na ang lahat ng kaalamang ito at ang mga bagay nito ay nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong presensya at sa honor, Lord, na magamit mo ang bawat isa upang maging daluyan ng iyong salita. At ito po ay aming patuloy na pinasasalamatan sa iyong kadakilaan at sa iyong patuloy na patnubay. Muli, Panginoon, sa aming patuloy, Panginoon, na paglakad ayon sa aming pagsunod sa iyong anak na Jesu Kristo. Kami po ay patuloy mong gabayan, ingatan at pakaingatan. At katulad sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang aming landasin ay magkaroon, Panginoon, ng pabor mula po sa iyong presensya. Turuan mo kami, Panginoon, na tumingin at harapin ang hamon ng buhay na may katapatan at pananampalataya sa iyong pangalan. Kami po ay dumadalangin na sa aming mga kapatid na may karamdaman, O Lord, naniniwala kami sa iyong kagalingan. Ganun din, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat isa. Maging ito man ay spiritual, emosyonal, O Lord, at financial, O Lord. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay may buong pagtitiwala na you are our provider. You provide everything to us, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, kailanman hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng mga bagay na aming Panginoong kinakailangan. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Amen. Mga kapatid, God's morning, everyone.